Prologue, Alona's POV. Nandito ako ngayon sa isang abandonadong gusali. Dito ko balak na makipagkita kay Tristan, ang lalaking mahal ko na siyang pumatay sa aking magulang at kapatid. Akala ko wala na sasakit pa sa pagkamatay ng pamilya ko. Mas masakit pala to. I felt betrayal. Dahil nakamaskara ako ay hindi niya agad ako makikilala. Umakyat ako sa itaas nang makakita ako isang hagdan. Pumasok ako sa isang kwarto at doon ko nakita ang nakatalikod na isang lalaki. Nauna ka pa pala sa akin? How thoughtful you are. Excited ka na yata sa kamatayan mo. Nanguyam na sambit ko dito. Hindi naman. Humarap ito sa akin at nakangisi to. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala to. Hindi si Tristan ang kaharap ko, kung hindi ang kakambal nito. Anong ginagawa ni Travis dito? Naguguluhan man, pinagwalang bahala niya yon. Why are you here? Si Tristan ang gusto kong makausap. Galit kong sambit. You know what? Isa ka palang tanga eh. Nakangising sambit nito. Anong sinasabi mo? Nagngingit-ngit na wika ko dito. Parang nagpanting ang mga tenga ko sa sinabi nito. Sabi ko, tanga ka. Sigaw nito. Isa ka malaking tanga't gaga. Paano pupunta si Tristan dito? Eh hindi naman siyang pumatay sa magulang mo. Nakangising sabi nito. Nanlaki ang mga mata ko. Agad kong tinanggal ang aking maskara. Dahil wala naman ding saysay ang maskara ko na ito. Kilala naman din niya ako. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko sa kanya. Gusto ko siyang sugurin o hindi kaya ay barilin para matapos na ito. Hindi pa ba obvious? Ako nandito kaya akong pumatay sa magulang at sa mga kapatid mo. Tumatawang sabi nito. May isa pusa ka din ano? Akala ko talaga patay ka na ng gabing iyon. Hindi pa pala? Well, nandito ka na din naman. Dito ka na din mamamatay. Right, love? Nakangisi nitong sabi sa akin. Lumabas ang isang babae mula sa isang sulok. Right, agad itong lumapit kay Travis. Yumakap ito sa lalaki at naghalikan ang dalawa na para bang wala ako sa harap ng mga to. Humiwalay si Lizzie kay Travis at tumarap sa akin. Long time no see, Alona. Nakangisi nitong bati sa akin. Anong ibig sabihin nito, Lizzie? Tanong ko. Naikuyon ko na lang ang aking kamao dahil sa nalaman ko ngayon. Sana hindi ito totoo. Sana panaginip lang ito. Hindi ba obvious, Alona? I plan everything. Ngising sambit nito sa akin. Nakadipa din ang dalawang braso nito. So, all along, plano mo na talagang mga yun? Tumatawang sabi ko kay Lizzie. Tapos ay pumalakpak ako. Bravo, Lizzie! Bravo! Natatawang sambit ko dito. Napabilib mo talaga ako. Alam mo pong napaniwala mo ako? Nanguuyam kong sabi kay Lizzie. Bakit ginagawa mo ito sa akin, Lizzie? Tanong ko dito. Simple lang. Gusto ko mapasakin ng kayamanan ng angkan mo. Galit nitong sabi sa akin. Puno ng galit ng mga mata nito. Anong pinagsasabi mo? Tanong ko dito. Dahil hindi ko siya maintindihan. Anong yaman ng angkan ko? Let me tell you, a secret darling. You are a heiress of a family Drilon. Nag-iisang tagapagmana sa lahat ng kayamanan ng angkan niyo. Pero ako naghirap na palaguin ang hasyenda. Tapos mapupunta lang sa'yo? Para malagay sa pangalan kong lahat ng kayamanan niyo ay kailangan kitang patayin. May sapusa ka yata eh. Akalain mo nabuhay ka pa? Tumatawang sabit nito sa akin. Kaya katapusan mo na. Sigaw nito. Hindi agad ako nakagalaw nang itinutok nito sa akin ang baril at ipinutok. Pumikit ako dahil kahit anong iwas ko ay tsak na maaabutan ako ng bala. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata pero walang balang tumama sa katawan ko. Kaya napamulat ako't laking gulat ko nang nasa aking harapan si Tristan at nakahandusay na. Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nakatitig lamang ako kay Tristan na nasa semento ngayon at nakahigang namimilipit sa sakit. Akala ko'y katapusan ko na. Kaya nang bumalik ako sa ulirat ko ay agad kong dinaluhan si Tristan. Tristan, oh my God! Sabi ko dito. Please don't die! I need you, Tristan! Please don't die! Lumuluhang sabi ko dito. Don't worry, hindi pa ako mamamatay. Mamahalin pa kita at pakakasalan. May hinang boses na sambit nito. Ngumiti ito sa akin. Bayad na ba ako sa kasalanan ko? Biro nito sa akin. Umilingiling ako. Bakit ka magbabayad sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Umiiyak kong sambit dito.
Sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon dahil sa akin ay nasugatan ng lalaking mahal ko. I read your letter. Mahina nitong sabi. Nalaki ang mga mata ko't agad na umiwas ng tingin dito dahil hindi ko kayang tingnan si Tristan. Alam ko nagkamali ako, kaya laking pagsisisi ko. I am sorry. Akala ko ikaw ang pumatay sa pamilya ko. Sabi ko dito. It's okay. Naiintindihan ko naman. Bumangon ito't hinawakan ito ang aking mukha. Tinignan ko ito. Sabay nating labanan sila. Lalaban tayong dalawa. Sabi ni Tristan sa akin. Pinagdikit nito ang aming mga noo at hinalikan ng aking mga labi na agad ko namang ginantihan. Naghalikan kaming dalawa na para bang walang peligro ang aming buhay. Hingal na hingal kaming dalawa na maghiwalay ang aming mga labi. Una akong tumayot, inalalayan ko ito. Agad kong iginala sa paligid ang aking paningin, ngunit hindi ko na makita sila Travis at Lizzie. Bawat sulok ng abandonadong gusali ay may putok ng mga baril. Halika na, baka makatakas pa si Travis at Lizzie. Wika ni Tristan, pero hindi ako sumunod sa kanya dahil hindi ako makagalaw sa sinabi nito. Kilala mo si Lizzie? Tanong ko dito, hindi agad ito nagsalita. Answer ni Tristan. Kilala mo si Lizzie? Tanong ko muli dito. Humarap ito sa akin at tinignan niya ako sa mga mata. Ayon sa bakas ng mukha nito'y kilala nito si Lizzie. Alam mo din kung sino ako? Tanong ko dito. Natawa na lang ako nang wala sa oras. At alam mo si Lizzie at Travis ang pumatay sa pamilya ko? Tanong ko muli dito. Iyon ang hindi ko alam. Kung hindi ko pa nabasa ang isang sulat na may pangalan ko, hindi ko malalaman ang lahat. About sa identity mo, nag-imbestiga ako. Nalaman kong lahat. Sabi pa nito sa akin. Agad na nalaki ang mga mata ko. Nagpa-imbestiga ka? Hindi ka galit? Tanong ko dito. Lumamlam ang mga mata ni Tristan. Hinarap ako ng tuluyan. Bakit ako magagalit? Wala ka namang kasalanan sa akin. Sagot nito. Naglihim ako sa iyo, Tristan. Gihit ko dito. Inilihim ko sa iyong totoo kong pagkatao. Kahit na naglihim ka, tatanggapin pa rin kita. Dahil ganyan kita kamahal. Malumanin itong sabi sa akin. Agad ko siyang niyakap. Ginantihan naman niya ang aking yakap. I am sorry. Muntik pa kitang mapatay. Lumuluha kong sa dito. It's okay. Ang importante ay ligtas ka. Sabi ni Tristan, sabay nguwi. Alam ko may sugat ito. Halika na. Tapusin na natin ang dapat tapusin. Sabi ni Tristan sabay kasa sa baril nito. Hawak kaming naglalakad takbo para hanapin sila Travis at Lizzie. Marami na rin kaming nadaan ng mga nakahandusay at wala ng buhay. Dito ako, Tristan, sabi ko dito. Kailangan naming maghiwalay para mahanap sila Lizzie. Bago ako makalayo dito ay hinilan niya ako papunta sa kanya at hinalikan ng aking labi. Agad kong ginantihan ng masarap nitong halik. Ayaw ko pa sanang bumitaw kaso nasa labanan kami. Kaya ako nang kusang bumitaw sa aming halikan. Mag-iingat ka. Paalala nito sa akin. Oo naman, mag-iingat ako para sa'yo. Mag-iingat ka din. Sabit ko dito. Naghiwalay kami ng daanan ni Tristan para mapabilis ang aming paghahanap kay Lizzie. Agad akong tumakbo papunta sa kaliwang bahagi ng gusali. Akala ko matatagalan pang paghahanap ko kay Lizzie. Ngunit ito na nagpakita sa akin. Kita mo nga naman ang pagkakataon, ang palay na lumalapit sa manok. Nang uyam na sambit nito. Siguro nga, palay na lumalapit sa manok. Pero tandaan mo, ang palay na tong siyang lalason sa'yo. Nakangisi kong sambit. Muntikan na akong tamaan ng kalabitin nito ang gatilyo ng kanyang baril. Alam kong di hasa si Lizzie sa pakikipaglaban dahil siyang nagturo sa akin. Lumabas ka na, Alona. Alam ko nandiyan ka lang. Don't worry. Hindi ko pa tatagalin ang paghihirap mo. Sigaw nitong sambit. Akala ko'y makakapagtago pa ako ng maigi. Pero hindi pala dahil nakita niya akong nakakubli sa isang pader. Hinayaan ko siyang tutukan ako ng baril hanggang sa makakita ko ng pagkakataon. Sinipa kong kamay nito na may hawak na baril. Lumipad ang hawak nitong baril. Bawat suntok ko'y nasasalo nito. Lumayo ako ng konti sa kanya. Dahil hinihingal na ako, nang makapagpahinga na ako'y agad akong sumugod dito. Naglabanan kaming dalawa. Suntok, sipa ang binibitawan naming pareho. Hanggang sa makakita ako ng pagkakataon. Sinikmuraan ko ito at inuntog sa pader ang ulo nito. Nakahandusay ito sa sahig at wala ng malay. Hingal na hingal ako dahil sa wakas ay natalo ko din siya. Chapter 1. Alona's POV. Nandito ako ngayon sa school campus namin. Malapit ng graduation at sa wakas ay makakapagtapos na rin ako ng college. Ilang taon din ang pakikipagbuno sa pag-aaral. Sana'y pala rin na makahanap ng magandang trabaho ngayon. Saan ka mag-a-apply ng trabaho, Alona?
Tanong ni Pia sa akin, ang nag-iisa kong best friend. Kahit saan, basta ba makakuha ako ng magandang trabaho? Nakangiting wika ako sa kanya. Yun naman talagang goal ko. Gusto ko makakuha ng magandang trabaho para maihahon ko sa hirap ang pamilya ko. Kahit papano. Ilang araw na lang din ay graduate na ako ng college. Mamimiss kong paaralan na ito dahil ang paaralan na ito ay naging saksi ng pagsisikap ko. Dahil hapon na ay kailangan ko ng umuwi. Tapos na din naman ang last subject ko. Tuwing hapon kasi nagtatambay muna ako dito sa my ground. Malapit sa may gym namin. Minsan kasi tinatamad akong umuwi. Kaya nakatambay na muna ako dito. Halika na, Alona. Yaya sa akin ni Pia. Ninitian ko ito bago ako tumayo. Uuwi ka na, Alona? Tanong ni Austin sa akin. As usual, kasama na naman itong barkada nito. Yes, hapon na rin kasi. Baka hinahanap na ako nila mama. Sabi ko dito. Hatid na kita. Nakangiti nitong sabi sa akin. Wag na, Austin. Mapapalayo ka lang. Pigil ko dito. Ayaw kong paasahin si Austin. Mabait na tao ito. Ayaw kong saktan ng damdamin ito. Ilang beses ko na rin naman itong binasted. At saka kasama ko naman si Pia. Sabi ko dito. Ayaw ko maging bastos. Kaya sinisikap kong wag makapagbitaw ng salita na maaaring makasakit sa damdamin nito. Gusto ko lang naman na ihatid ka. Sabi nito sa akin. Nilingon ko sa Pia. Nanghihingi ako ng saklolo sa kanya. Pero ang gaga tumalikod lang. Austin, alam ko kung anong ginagawa mo. Sinabihan naman kita hindi ba? Hindi pa ako handa. Malumanay kong sabi sa binata. Kaya hanggat maaari ayaw kong saktan to. Wala ba talaga akong pag-asa, Alona? Malungkot na tanong nito. I don't want you to give a false hope, Austin. Ayaw kong paasahin ka. Ayaw kong saktan ka. Hindi ka na iba sa akin, Austin. You're my childhood friend. Sabi ko pa dito. Sige, mauna na ako. Bye. Paalam ko dito. Tumalikod na ako at hindi ko na siya nilingon. Ayaw ko makitang lungkot na nasa mukha nito. Ang lungkot niya, best, bulong sa akin ni Pia. I know, pero hindi ko naman siya pwedeng paasahin, Pia. Makakahanap din siya ng iba na mamahalin talaga siya ng totoo. Sabi ko pa dito. Halika na nga, ang drama mo. Tumatawang sabi ni Pia sa akin. Iling na lang ang tanging nasabi ko. Nakarating ako sa bahay ng ligtas naman. Wala naman din gagalaw sa akin dito dahil nga kilala na nila ako. Dito na kami nakatira simula ng bata pa ako. Sisigaw na sana ako nandito na ako para ipaalam sa parents ko nandito na ako. Kaso nadinig ko ang pinag-uusapan nila. Paano yan, Junicio? Natuntunan nila tayo. Baka saktan nila sa Alona. Ayaw ko maulit ang mga nangyari noon. Humihikbi ang sambit ni mama kay papa. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Sinong mananakit sa akin? Huwag kang mag-alala, Marilu. Hindi nila masasaktan si Alona. Baka sa boses ni papa ang galit. Kaya agad akong pumasok sa bahay. Tumayo si mama at nakita ko ang pagpunas ng luha nito sa mga mata nito. Anong nangyayari? Tanong ko. Wala anak. Pagka-graduate mo, magbabakasyon na muna tayo sa Pitogo. Doon muna tayo. Sabi ni papa sa akin. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni papa. Noon pa man ay nagbabakasyon na talaga kami sa lugar ng tita Inday ko. Sige pa, bihis na muna ako. Paalam ko sa kanila. Pagkapasok ko sa kwarto ko'y agad kong hinawakan ang dibdib ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Alam ko may tinatago sila sa akin at kailangan kong alamin yun. Kinabukasan ay lumabas ako sa bahay namin. Nandun na naman si Aling Baby, nakikichismis na naman. Alam mo Mare, ang ganda talaga niyang anak mo si Alona. San ba'y nagmana? Tanong nito. Sa side ko at sa side ng papa niya, nakangiting sabi ni mama. Alam ko ding naiinis na si mama kay Aling Baby, kaya tinawag ko si mama. Ma! Tawag ko dito. Lumingon naman si mama sa akin, kaya nagpaalam na ito kay Aling Baby. O bakit? Tanong nito. Tinawag lang kita, alam ko kasing inis ka na doon kay Aling Baby. Tumatawa kong sambit kay mama. Ay nako Alona, buti nga't ginawa mo yun. Malapit nang buminggo sa akin ang babaeng yun. Sumisilip na naman yun dahil sa papa mo. Inis nitong sabi, may pagdadabog din ito. Eh anong magagawa natin ma? Malakas ang karisma ni papa? Ngiti kong sambit dito. Yun na nga kaya naiinis ako. Gwapo kasi sa papa. Kahit nasa 55 na ito wala talagang bakas na katandaan dito. Maganda din naman si mama. Kumain ka na ba? Tanong nito. Yes ma, ngiting sabi ko dito. Nga pala ma, pupunta ako kina Pia ngayon. Baka hapon na ako umuwi. Sabi ko dito. Alam ko naman na hindi ako pipigilan ni mama. Dahil sabi nga nito baka daw magrebelde ako. Kahit na hindi ako pinipigilan nila mama na gumala ay kailangan ko pa rin magpaalam. Para naman hindi sila mag-alala sa akin. Sige, mag-iingat ka.
Alam mo naman ang panahon ngayon, delikado na. Paalala nito sa akin. Areglado ma, ngiti ko dito. Dumating ako sa bahay nila Pia na wala sa sarili ko. Iniisip ko pa rin kasi ang pinag-usapan nila mama kahapon. Weekend ngayon. Pag weekend, dito ako tumatambay kay Pia. O bakit ganyan ang mukha mo? Tanong nito sa akin. Para kang hindi matatai eh. Tumatawa nitong sambit. Alam mo Pia, may narinig ako pinag-usapan nila mama at papa na natuntun na daw kami at baka daw saktan ako. Ang tanong sino? Sino naghahanap sa amin? Tanong ko sa kawalan. Hindi ko na din alam ang gagawin. Kagabi pa ako binabagabag ng usapan nila mama. Alam ko naman na hindi nila sasabihin sa akin. Try mong itanong, sabi ni Pia sa akin. Ginawa ko na pero ayaw magsalita ni papa. Nililigaw lang nitong usapan eh. Sigaw ko dito. Halika na nga, naghihintay na sila Gladys sa dagat. Alam mo naman na may outing tayo ngayon. Yaya nito sa akin. Biglay nalaki ang mga mata ko. Oh God, nakalimutan kong bihisan ko. Sabi ko dito. Isa ka ding gagay, bakit may iniwan? Nalalaki ang mata nitong sambit. Lutang ako eh. Ang nasa isip ko kasi yung narinig ko na pinag-uusapan nila papa. Hay naku, ewan ko sa'yo. Halika na nga, papahiramin na lang kita. Pagmamakton nito. Ngumiti lang ako. Thank you friend, sabi ko dito. Sabay yakap dito. Oo na, oo na. Nanlalambing ka na naman? Nakangiting sabi nito sa akin. Every Saturday kasi ay may outing ang mga barkada namin. Kahit na nasa iba't ibang school na kami nag-aaral ay hindi pa rin kami nawawala ng komunikasyon. Kanina pa ba sila nandoon? Tanong ko kay Pia. Hindi naman, kadarating lang din nila. Nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang talaga. Nakalimutan ko kasi ang outing namin ngayon. Pahama kasi yung nalaman ko kagabi eh. Nakarating na kami sa dagat kung saan ang outing namin. Dahil sawa na kami sa swimming pool ay sa dagat naman kami. Treat din namin ito para sa sarili namin. Dahil sa 5 araw na pakikibakan namin sa school. Oh, nandito na pala sila Pia. Sigaw ng isa sa barkada namin. Ang tagal nyo naman? Maktol ni Gladys. Hoy, FYI, pagtawag mo sa akin kadarating nyo lang dito at paalis na din kami sa bahay nun. Sabi ni Pia kay Gladys. Basta ang tagal nyo. Hi guys! Sigaw ni Marie mula sa malayo. Hindi agad ako makagalaw dahil sa lalaking kasama nito. Nagkatinginan kami ni Pia sabay ngiti. Uy, Marie! Tumatawang sabit ni Gladys dito sabay yakap sa bagong dating. Ano Alona, tititigan mo lang ba ako? Nakangiting tanong ni Marie sa akin kaya agad ko siyang nilapitan at niyakap habang ang tingin ko'y nasa lalaking katabi nito. Ngiti na lang ang tanging naibigay ko kay Austin. Mabuti naman at nakasama ka Austin, sabi ko sa lalaki. Saan mo pala nakilala si Marie? Tanong ko dito. Niyaya lang ako ni Marie. Kahapon lang nagkabanggaan kasi kami. Sabi nito. Tinignan ko si Marie. Masaya ang nakikipagbiroan ng kaibigan kong yon. Alam mo, mabait yang si Marie. Sabi ko kay Austin. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kaibigan ko. Huwag mo sana siyang saktan. Lingong sabi ko dito. Hindi naman kami. Mahina nitong sambit. I know pero nakikita ko sa mga mata ni Marie na may gusto siya sa'yo. Sabi ko dito. Sige, doon na muna ako. Paalam ko sa kanya. Umalis na ako sa harapan ni Austin para puntahan ang mga kaibigan ko. Masaya kami ng araw na yon. Walang pagsidla ng kasiyahan namin dahil sa wakas ay kompleto na kaming magbabarkada. Ang tagal mong nawala Maria? High-pitched na sambit ni Jonas, ang bakla sa aming magbabarkada. Oo nga eh, namiss ka namin, sabi naman ni Jake. Sabay yakap sana kay Marie pero agad ding pinigilan nila Kent ang lalaki. Yayakap ka pa? Oo nga. How about you Alona? Kamusta ka naman? Nakangiting tanong nito sa akin. Okay naman ako, alanganing sagot ko dito. Kaya binigyan ko na lang siya ng isang ngiti. Hindi din lingid sa barkada namin ang pinagdaanan naming dalawa ni Marie. Isa yun sa pinakamasalimuot na nangyari sa buhay naming dalawa. Muntik nang mauwi sa wala ang pagkakaibigan namin dahil lang sa isang lalaki. Pero wala naman akong kasalanan. Ang boyfriend nito ang lapit ng lapit sa akin kahit panay ang iwas ko. Alam ng barkada yan. Pero saradong isip ni Marie ng araw na yon. Nagkasagutan kami at nagkasakitan dahil lang sa isang lalaki muntik nang masira ang pagkakaibigan namin. Pero nagkapatawaran din naman kami bago kami gumraduate ng high school. Wala ka bang boyfriend ngayon? Tanong nito. Ngumiti ako. Wala pa yan sa isip ko. Ang priority ko ngayon ay ang pamilya ko. Sagot ko dito. How about Benedict? Tanong nito. Nagkasalubong ang dalawang kilay ko. What do you mean? Takang tanong ko. Bakit napasok sa usapan namin si Benedict, ang ex nitong gago?
Come on, Alona. I know you want Benedict too. Kaya nagparaya ko, hindi ba? Nakangiting sabi nito. Marie, lasing ka na yata. Awat ni Gladys dito. Hindi ako lasing, Glad. Sinasabi ko lang ang totoo. Right, dear? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sabi ko dito. Ayaw ko maungkat ang nangyari noon. Akala ko tahimik na ang buhay ko nang mawala si Marie sa lugar namin. Tumahimik nga ang buhay ko, kaso panandalian lamang yon. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Alona. Alam kong gusto mo si Benedict, tapos ngayon si Austin man ang aagawin mo. Sigaw nito. Sumeryosong mukha ko dahil sa sinabi nito. Austin is all yours. Wala akong paki sa kanya. Malamig ko sambit dito. Yan din naman ang sinabi mo noong magtalo tayo tungkol kay Benedict. I believe in you. Pero kalaunan nakita ko ang totoo mong kulay. Isak malandi. Sigaw nito. Lumagapak ang kamay ko sa mukha nito. Ito bang dahilan kung bakit ka umuwi? Sa'yo na si Austin. Tapos na ako sa kanya. Binastad ko na siya dahil mas priority kong pag-aaral ko at ang pamilya ko. Sabi ko dito. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Ang sakit lang ng ginawa nito sa akin. What do you mean? Ngayon siya nang nagtatanong. Dati ko sweeter si Austin at alam niyo ng barkada. Hindi ko siya pinayagang maligaw sa akin dahil priority kong pag-aaral ko at ang pamilya ko. Sabi ko pa sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. I didn't know. Mahina nitong sabi sa akin. Sana sa susunod ay huwag ka na kaagad manghusga. Lalo na't hindi mo alam ang dahilan. Ayaw ko na maulit ang nangyari noon, Marie. Sabi ko kay Marie. I am sorry. Hinging paumanhin ito. The damage has been done, Marie, at hindi mo na maibabalik ang nangyari. Next time, control your temper at hindi din magandang dulot sa iyong pagsiselos. Sabi ko sabay tayo at alis sa harapan nilang lahat. Oh, saan ka pupunta? May pag-aalala sa boses na pigil sa akin ni Pia. Magpapahangin lang dahil alam ko maya-maya ay uuwi na tayo. Malumani na sabi ko kay Pia. Agad kong niyakap ang aking sarili. Dahil sa lamig ng hangin, hindi ko na malay na hapon na rin pala. Bukas ay panibagong pakikibaka na naman sa buhay. Lagi kong iniisip ang mga nangyari dati sa pagitan naming dalawa ni Marie. Alam ko masakit din yun sa kanya, pero mas masakit yun sa parte ko dahil pinaratangan ako kahit na hindi ko ginawa. I am sorry for what she did to you. Dahil sa akin nag-away pa kayo. Sambit ng isang tinig sa aking likuran, hindi ko siya nilingon. It's okay, wala na sa akin yun, sabi ko. You know what? Tama ka. Hindi dapat sa'yo umiikot ang mundo ko. Alam mo rin, I fell in love again. Sabi nito sa akin. Kulot noo ko siyang nilingon, nakatingin lang ito sa may karagatan. Alam kong hindi mo ako mahal. Siguro, na-challenge ka lang sa akin. Sabi ko dito. Hindi, nagkagusto talaga ako sa'yo, Alona. I love you. Pero hindi gaya ng pagmamahal ko para kay Marie. Nginitian ko siya. I am happy for you. Sabi ko dito. Nginitian ko ito. Alona, halika na! Sigaw ni Pia mula sa malayo. Uuwi na tayo! Sigaw nitong muli. Sige Austin, uuwi na kami. Paalam ko sa kanya. Sige, mag-ingat ka. Uwi ka dito sa akin. Hindi ko na siya nilingon dahil alam ko nandoon na si Marie. I am happy for them. Sana'y sila na talagang para sa isa't isa. Agad kami umalis sa may baybayin dahil paggabi na din, kailangan na namin magsimula maglakad. Medyo malayo-layo rin ang highway sa baybayin. Hindi nagtagal ay nakarating din ako sa amin. Hindi naman kasi kami lumayo. Nandito lang din naman kami sa lugar naming naligo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.